Balitang pambansa. Itinanggi po ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na haharap sa pagdinig si Zaldi Co. Ngayong araw po yan via Zoom. Kasunod po niyan nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na may ilang kongresista ang dadalo para linisin ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez. Binawi rin kalauna ng senadora ang kanyang mga sinabi. Pero ibinulgar niya rin na ngayong araw lalabas ang video ng pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Siyang nagpakilalang security aide ni Co na nagsabing nagde-deliver ng mali-maletang pera kina Kuat Romualdez. Ayon naman kay Lacson, hindi totoo ang mga prediksyon ni Senator Amy. Hindi raw niya tinuloy ang plano na imbitahan si Co via Zoom para hindi magamit ang pagdinig sa propaganda. Ang giit pa ng senador, imbes na intindihin niya raw ang bolang kristal ni Senator Amy, mas poproblemahin niya raw ang pagbalik ng kanyang boses sa Blue Ribbon hearing mamaya. Humiling naman ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa warrant of arrest ng ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Sa isinumiting urgent manifestation ng kanyang kampo, hiniling niya ang TRO para pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant, red notice o surrender request. Pati na rin ang pagpapaabot ng anumang tulong sa mga testigo ng ICC. Sa pamamagitan po yan ng Witness Protection Program o WPP. At ang pagpapadala ng anumang mensahe na may kinalaman sa ICC sa pamamagitan po ng diplomasya o ng mga law enforcement body. Hiniling din ng senador sa SC na atasan ng DOJ at DFA na maglabas ng patunay na mayroon ngang warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Sa ngayon kasi tanging si Ombudsman Boying Remulla pa lamang ang nagsasabi na meron ng warrant of arrest, habang bine-verifika raw ito ng DOJ at wala ring natatanggap pang red notice ang DILG galing sa Interpol. Samantala umalma ang batikang election lawyer sa desisyon ng Korte Suprema na katigan ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na taon. Sa inilabas na desisyon ng Korte, mananatili pa rin sa pwesto ang mga incumbent na opisyal hanggang sa mahalal ang mga kapalit nila sa November 2026. Ayon kay Attorney Romy Macalintal, delikadong desisyon ng Korte Suprema dahil pinayagan ito ang Kongreso na ipagpaliban ng eleksyon basta't babaguhin ang term limit sa pamamagitan po ng isang batas. Paglabag din daw ito sa konstitusyon dahil nalabag ang karapatan ng publiko na makaboto at ang karapatan ng kabataan na nais makatakbo sa eleksyon. Ang dami na nanakaw sa ating taong bayan, pati ba naman karapatan natin bumoto, nanakawin pa rin. Ang inaasahan nating magbabantay sa atin, mag-aalaga sa atin, kasama sa atin ng Korte Suprema, pati Korte Suprema parang, hindi, saka na lang muna yan. Incidental lang yan. It's a sacred heart, a sacred right. Sagradong bagay yan. Hindi yan nagkataon lamang. Yan nga po ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. At kahapon binabanggit niya rin po mga kapatid na nanakawan na nga daw tayo dito sa issue ng flood control. Pati ba naman daw yung karapatan natin na bumoto ay nanakawin pa rin nila? Yan po ang sinabi niya kahapon mga kapatid. Once again, yan nga po ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. Sa iba pang balita ay ginit ng isang eksperto na dapat pong magpatupad ang komprehensibong pagplano sa pagtatayo ng mga komunidad ang kada LGU para maiwasan ang malawakang pinsala sa tuwing may kalamidad. Ayon kay Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, marami sa madalas bahaing lugar ngayon gaya ng mga malalapit sa ilog ay nasa hazard areas. Kung napigilan lamang daw noon ng mga lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng mga bahay sa ganitong lugar, malamang ay naibsan ang epekto ng baha. Ayon kay Professor Lagmay, dapat magpatupad na ng comprehensive use planning ang gobyerno para maiwasan ang pagtatayo ng mga komunidad sa mga peligrosong lugar. Napaka-importante ng urban planning, napaka-importante ng comprehensive land use development planning. At pag ginawa mo yan, nandun papasok yung zoning, nandun papasok yung kaalaman sa mga dilubyo, saan mo iiwas yung mga tao. Tapos yung pag-develop nila ay ayon dun sa vision ng community. Yan nga po ang tinig ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!